Okay, thank you so much sa mga special number at Bulaga. So, actually po, pwede ko na pong gamiting dahilan yung lakad po for today, especially yung pag-aayos kay Teacher Tessie. Pero kung tutusin, pwede pa po yung time. Kaya ako po'y naging mapagsamantala ngayong araw na ito. Sinamantala ko po ang pagkakataon para makasama kayo. So, it is always my joy to be here. And na-encourage lang po ako kapag nakikita ko ang bawat isa na nagpapatuloy at ang ating pong dapat maging kaisipan talaga, ano man ang mangyari, magpapatuloy tayo sa Panginoon. Okay, so this afternoon, ang ating mensahe po ay ang message na pinamagatan ko pong His plan, not ours. Yung plano niya, hindi po yung sa atin. So kukunin po natin ito sa isa sa pinaka-paboritong talata po ng marami. Paboritong talata ng mga taga-Living Water. Yan po ay ang Jeremiah chapter 29 and verse number 11. Sige po, tumayo po tayong lahat. Jeremiah chapter 29 and verse number 11. Ito po ay sa kalagayan na alam nyo naman na sa karanasan ng captivity, hindi po biro ang kanilang naging sitwasyon. At meron pong mga kung saan, mga katuruan, mga bagay na masasabi po nating hindi po tama doon sa kalagayan na yon, way back then, sa kanilang panahon. Just for you to have an idea patungkol po sa context. And you know what? Sa usapang pong bayan ng Panginoon, sa usapang mga Kristiyano sa panahon ngayon, ang isa pong masasabi po nating posible ay ang pagkakaroon natin ng mga bagay na gusto nating gawin, yung pong pagseset natin ng goal, pagkakaroon natin ng mga plano sa ating buhay. At ngayong hapong ito, katulad nga po ng naging pangungusap ng Panginoon sa kanila, this is actually an emphasis about the plan of God na po pwede nating panghawakan. And the same thing that I would like all of us to know, the same thing that I want all of us to realize, na ang pwede nating panghawakan talaga, hindi yung plano natin, kundi yung plano ng Diyos. Okay, sabay-sabay po, Jeremiah 29, verse number 11. Ready, begin. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Basbasan at pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang salita. Let us pray. Dakilang Diyos, ngayong hapong ito, sa isang simpleng kaparaanan, muli mo po kaming paalalahanan, lalo na po sa usaping plano na dapat sana masentruhan po namin sa aming buhay. At ito po ay ang iyong plano at hindi po ang plano namin. I pray, O Father, that you will give us spiritual sensitivity. May we understand your words, Heavenly Father. Please enlighten our minds at nawa gisingin mo po kami sa mga bagay na dapat naming mapag-unawa, dakilang Diyos. Again, I would like to commit to you this preaching. In Christ's most precious name, amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo sa mga kasama natin sa online. Magandang hapon po. And thank you for always joining us sa amin pong mga pag-aaralan. Kadalasan po mga kapatid, ang ating pong masasabi nating tendency ay ang magkaroon tayo ng ating mga kani-kaniyang plano. And then, syempre po, gusto natin na yung pong desire ng ating puso, gawin natin ang lahat ng magagawa po natin para po sa plano na meron po tayo. Pero syempre po, being a believer, alam natin na yung plano ng Diyos are always wiser than our plan. Amen? Na talagang iba pa rin pagka po yung plano niya. It is always wiser, higher, mga kapatid, and better than our plan. So, yun ang reason kung bakit sabi ko, in fact, I must admit na minsan sa pagkukwentuhan natin, sa pag-uusap natin, ang Diyos po naglalagay po ng message, hindi po para patamaan ang kahit sino. Kundi, kumbaga,
sabi ko nga, ang claim ko, ginamit pa nga ng Panginoon para po ma-lead ako sa message na magiging beneficial sa napakarami. Kaya para sa akin po, ito ay paalala ng Diyos sa kanyang bayan, lalo na doon sa panahon na sila po'y nasa difficult situation because of the captivity, at ang paalala ng Panginoon sa kanila mga kapatid na hindi po natin dapat makalimutan, ito yung katotohanang hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Amen? Even in uncertainty, mga kapatid, His plan remained intact. Ibig sabihin, nakakasana po yan. In principle, sa turo ng Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His ways. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. Ilang mga bagay po ang gusto kong ating mapag-usapan tungkol po sa mensaheng ito. Again, the title of my message this afternoon, His plan, not ours. Yung plano niya, hindi ang plano natin. So the first point that I would like to share is about discovering. About discovering God's plan. Okay? The discover His plan. Yun po ang pagsisimulan ng lahat ng bagay. Yung ating pong tuklasin, yung ma-discern po natin, ma-define po natin, at ma-definite po natin kung ano po ang plano ng Diyos. Again, ang first point natin is about you and I discover the plan of God in our lives. Discover His plan. Ang akin pong natutunan sa buhay na ito, hindi yung magplano ng sarili kong gusto. Ito yung karaniwang failure. Ang karaniwang pagkakamali po ng marami, kahit na po Kristiyano na, tayo po nagpaplano. And in fact, ang ginagawa po natin, parang tayo po ay nananalangin sa Diyos para po sa ating plano. As I grow sa akin pong spiritual life, and even sa relationship ko po sa Diyos, ang na-realize ko po, kung tutuusin, ang bawat isa, wala dapat sariling plano. Okay? Mga kapatid, makinig kayo mabuti at nawa, makuha nyo po ang gusto kong ipunto. Ang kadalasang problema, magpaplano ka, idadrive ka ng plano mo na hindi mo naiisip na yun po ang naglalayo sa iyo sa plano ng Diyos. Kung tayo po ay matututo sa ating spiritual life, the best thing to do is not for us to plan para sa ating buhay, but to discover the plan of God in our lives. Ang bahagi po natin tuklasin kung ano po yung plano ng Diyos. And then after finding out and after na ma-discover natin yung plano ng Panginoon, doon na ngayon tayo lalakad sa kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay. Hindi ko trabaho ang gumawa ng plano. Ang dakilang arkitekto, ang Panginoon, ang may pinaka magandang plano. Kaya ang dapat tuklasin ko, alamin ko kung ano ang plano ng Diyos sa buhay ko. How about you this afternoon? Sa iyo ba, klaro ang plano ng Panginoon? Sabi ko nga, we need to discern. We need to define and to be definite sa usapan ng kung ano po ang plano ng Diyos. Hindi kasi po pwedeng Kristiyano ka, pachamba-chamba. Hindi po pwedeng Kristiyano ka, bahala na. Hindi po pwedeng Kristiyano ka kung ano gusto mo. Mga kapatid, always consider, always discover, and find out kung ano ang plano ng Diyos. Kunin niyo po yung diwa. Ang sabi ng talata ng Panginoon para sa kanyang bayan, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Put understanding on that. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip ko para sa inyo, ang mga iniisip ko para sa inyo, ang plano ko para sa inyo. Mga kapatid, for me, in putting understanding sa statement na yan, what I realize is that ang Diyos ay may iniisip para sa atin, ang Diyos ay may plano para sa atin. So, ang nakita ko po, ang mahalaga, tuklasin natin. Diba? Tuklasin natin. Sabi ko, balik na naman tayo. Kung mag-aasawa ka, hindi kung sino gusto mong pangasawa.
kundi sino ang kalooban ng Diyos na mapangasawa mo. Yung bang sa pagtuklas mo hanggang ihatid ka ng Panginoon kay Ma'am Jessica. Di ba? Yun po yun eh. Kung tutusin, kung aamin po ang ating pastor, siyempre po bilang typical na tao, tumitingin siya, umaalam siya, nagpe-pray na siya. Pero ang kagandahan sa kanya, dumating sa punto ng kanyang buhay, hindi na kung sino ang gusto niya, hindi kung sino ang masasabi nating pagpaplanuhan niya, kundi sino ba ang para sa akin talaga. Alam nyo, yung kanilang buhay pag-ibig, nung natuklasan nila ang kalooban ng Diyos, doon na po nagpasimula si Pastor Norman ay talagang sumunod na sa kung ano ang plano ng Diyos. Opo, mga kapatid, kaya kita nyo po, nadala niya na rito si Ma'am Jessica. Opo, hindi ko alam kung si Ma'am Jessica nagbabalak pang umuwi uli sa kanila. So malalaman po natin yan. Pero mga kapatid, mga minamahal, kidding aside, ang kadalasang problema, namamali tayo kapag tayo po ang nagbibigay ng kondisyon sa Diyos. Nagkakamali po tayo kapag tayo ang nauuna sa plano ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, mga Kristiyano, malaking-malaki ang may tutulong sa iyo kung ang gagawin lang po natin ay ang alamin at tuklasin kung anong kalooban ng Diyos sa ating buhay. Usapang kurso, yan po ang mga tungkol sa pag-aaral o trabaho. Okay? Usapang kurso, nada, yan naman yung mga liligawan at saka yung mga makakapartner mo sa buhay. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, para sa akin, very clear, ang sinabi po ng Bible, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. At babalik ko po sa inyo, ang sabi po ng psalmist, the steps of the Lord, of the good man, are ordered by the Lord. Ibig sabihin, may nakatalaga na ang Panginoon sa atin. Kaya ang ating pong bahagi, tuklasin, alamin. Diba? Ginusto kong mag-abogado. Pero hindi yun ang plano ng Diyos sa buhay ko. And I praise God because He revealed His plan to me. He revealed His will to me. Siguro ang lungkot ng buhay ko kung di ko kayo nakilala, mga kapatid. Kundi tayo nagkasama-sama. Mother Pearl, gusto mo ba ng shout-out ulit, Mother Pearl? Mga kapatid, I consider it a blessing na pinagtagpo tayo ng Panginoon. Pero nagsimula ang lahat sa pagtuklas sa kung ano ang plano ng Diyos. Yung pagiging church planter, hindi ko plano yan. Hindi ko po plano ang pagiging evangelist. Plano ng Diyos sa buhay ko yan. At sinasabi ko po sa inyo, napakahirap nito. Kanina kausap ko si Doña Lina. Sinasabi ko sa kanya, walang kamalay-malay ang marami. Kasi sa simple at payak na buhay po ninyo, marami kayong mga laban at challenges sa buhay. Sa palagay niyo po, kung kayo ba ang dyablo, huwag niyong siseryosohin to sinasabi ko lang, kung kayo ba ang dyablo, hindi ba kayo mababader kapag ka ang isang Kristiyano ay talagang nagpapakasigasig sa gawain ng Diyos? Diba? Hindi nakagulat-gulat kung inaatake ako ng kaaway. Hindi nakagulat-gulat kung meron pong mga struggles na mararanasan ako along the way. But listen, as long na alam mo na kalooban ng Diyos at nasa plano ka ng Panginoon, ano man ang maranasan mo, huwag kang mangamba, pumanatag ka, sapagkat ang ating pong talata ay maliwanag na nagsabi sa kanyang bayan, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Yun po ang isang napakagandang matutunan natin. After discovering the plan of God, we need to depend on His plan. Yun ang panghawakan mo. Doon ka sumandal. Doon ka sumandig sa kung ano po ang plano ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, importante po kasi na ang pagtiyak natin sa kalooban ng Diyos, kasi tingnan nyo po, plano ng Diyos at plano mo, sa palagay nyo po, alin dyan ang pwedeng panghawakan? Yung gusto mo at yung gusto ng Diyos, sa palagay mo, alin dyan ang maganda at tama? I believe, typically
Usually, ang magiging sagot natin, ang maganda plano ng Panginoon, ang tama plano ng Panginoon, ang magaling plano ng Panginoon. Pero gaano karaming mga Kristiyano ang nagpipilit ng kanyang sariling gusto at gumagawa ng kanyang sariling plano. And in the end, kapag ka nagresulta sa hindi maganda, hindi lang po kung sino-sino ang ibine-blame. Sad to say, even God sometimes bine-blame po natin. Mga kapatid, we need to depend on His plan. God knows what we do not know and sees what we cannot see. Amen? Alam ng Diyos yung mga hindi natin na alam. At nakikita ng Diyos yung hindi natin nakikita. Yun po ang problema ng mga anak natin. Yung pong mga pagkakataon na yung mga magulang nagpapaalala dahil sa kanilang karanasan, dahil alam na nila, naranasan nila, dinaanan nila, at nakikita nila. Alam niyo po, ang tendency ng anak, dahil hindi niya iniisip yung alam ng kanyang magulang, akala minsan nagmamahigpit lang eh. Akala minsan, KJ lang eh. Diba? Mga kapatid, tatandaan nyo po na po pwedeng sa usapang magulang dito sa lupa, po pwedeng may mga pagkakataong anak, matatama ka. Pero sa usapang ama natin sa langit, walang panahon at pagkakataon na mas magiging tama ka kaysa sa Kanya. Walang darating na panahon na mas magiging tama ang gusto natin kaysa sa gusto ng Diyos. Amen po ba? Maliwanag po ba sa inyo yan? Hindi kailanman darating sa pagkakataon at panahon na yung gusto mo mas magiging maayos kaysa gusto ng Diyos. Na yung plano mo mas maganda kaysa sa plano ng Diyos. Kaya ang isang Kristiyano dapat lahat tinutuklas kung ano ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Bago ka mag-enroll sa school, alamin mo muna ang kurso na nais ng Panginoon para sa iyo. Pag nag-a-apply ka ng trabaho, huwag kang dumipende sa kung ano ang gusto mo, kundi dapat doon ka sa leading at gusto ng Diyos para sa iyo, sa usapang partner sa buhay, sa usapang business, sa usapang pagpapasya. Make sure na hindi ka magbibitiw ng kahit anumang desisyon nang wala kang katiyakan na yan ang plano ng Diyos sa iyong buhay. For I know the thoughts. Sabay-sabay nga. Begin. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. I am telling you this afternoon that the plan of God is wise. Amen? His plan is wise. His plan is wonderful. And His plan is worthy. Amen? Ang plano ng Diyos, mga kapatid, malinaw po yan. Sabi nga sa Biblia, kaya nga ang punto natin, after finding out, after you discover the plan of God in your life, then defend on His plan. Hindi ka mamamali kung ikaw ay sasandal sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Nung sinabi po niya, doon po sa kanyang bayan, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. And then, in comparison, kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganun kalaki ang pagkakaiba at diferensya ng karunungan ng Diyos sa karunungan ng tao. His plan is wonderful. Diba? Sino sa inyo ang mismong kayo hindi makapaniwala sa kung saan na kayo dinala ng Panginoon? Diba? Yung kapag ka pinag-aaralan natin ang buhay namin, nung nakaraang conference sa Cebu, kasama ko po si Deep Thinker. At alam niyo po na si Deep Thinker ay naging very instrumental sa buhay ko. At alam nyo rin po yung kanyang naging kasaysayan. And then narito ngayon, dumating sa punto na sa aking pong lakbay ministeryo, so siya po ay nakasama kong muli. Ibig sabihin, kasi po alam natin siya ay nagko-concentrate na doon sa home church talaga. Kasi from Valenzuela po talaga kami. So doon sa amin pong bayan at lupang Sinilangan, doon kami ipinanganak na muli, siya ngayon ay nagmi-ministeryo po doon. Okay? And I really praise the Lord sapagkat nagagamit siya ng Panginoon. You know what? Doon sa pinuntahan po namin, talagang medyo, kahit siya po, na-amaze. Kung tutusin po, secularly speaking, kung ang pag-uusapan po ay bahaging intellectually speaking,
Sabihin na natin na sa usapang tao, palagay ko po, isa ang pastor nyo na wala naman talagang maipagmamagaling. Hindi ko ikahiyang sabihin yan. Sa maraming pastor na po pwedeng makilala nyo, po pwede ko pong sabihin na isa na siguro ako doon sa pastor na kung ang pag-uusapan, secular, kung ang pag-uusapan, yung kapasidad, bilang typical na tao, wala ako sa kalingkingan ng marami. Pero alam nyo po, yung idea, pagkamat sa human perspective lang po yan, yung idea na yung ganong klaseng conference, i-consider nila na ikaw ang main speaker. Diba? Heto na naman po sa lawag. Pag tinitingnan ko yung lineup of speakers, napakataas ng galang ko sa kanila. Pero pagka nakita mo, please don't get me wrong ho, para lang po sa emphasis, itong sinasabi ko, yung i-consider nila na sa conference na yun, ikaw, yung main speaker. Medyo parang sa kaisipan ng isang typical na tao, kung babalik tanawan ko kung sino si Freddy, ang ibig ko pong sabihin, sa usapang bahagi ng tao, hindi ko ma-imagine na isang araw ilalagay ako ng Panginoon sa kalagayan na sobrang na-appreciate ng marami. Ang hindi ko lang matiyak kung ang living water na-appreciate, mga kapatid. O ngayon, tiyak ko na. Salamat po. Salamat po at natiyak ko na ngayon. So, ang simpleng ibig kong sabihin, kasi hindi ko po ito kinukwento para sabihin, siya pala ang No, walang ganun. It is just that, yung pong idea na siyempre, pagka meron kang mga gathering, meron ka talagang ikinukonsider na iimbitahan mo, natatayo na siya ang main speaker. Pero ang point ko po, pwede ko isipin, ba't ako? Sana ba kung nakuha ko man lang kahit konting good looks ni Pastor Margie? Baka, alam niyo yun? Yung bang tipo ni Brother Edson, yung bang pagka medyo nakuha ko man lang yung kidding aside, mga kapatid. Nung nag-uusap kami ni Deep Thinker, ganyan lang siya ng ganyan. Kasi hindi niya ma-imagine. And he is so proud and happy na nakikita niya how the people appreciate yung taong nadala niya sa Panginoon. Na kung tatanungin niyo po si Ma'am Melda Claridades, hindi mo may isip na isang araw gagamitin ng Diyos sa hindi ka panipaniwalang kaparaan. May ambisyon ako, may sarili kong plano. Pero buwan ng Mayo, umaten ako ng camp, nakarinig ako ng preaching. Gustong-gusto ko yung preaching kasi yung preacher, Amerikano, paborito ko yan. Yung bang hindi ko maintindihan yung maraming sinasabi niya. Di ba? Mga kapatid, tinawag ako ng Panginoon. Kung tutuusin, hindi ako makalapit kasi iniisip ko, hindi ko kakayanin yung maging pastor, hindi ko kakayanin yung maging preacher. Yun po ang pananaw ko sa sarili ko. Ibahin niyo po ako doon sa mga tao na ang tingin nila, dapat lang ako talaga ang, kung titingnan lang nila, talino ko, di ba? Lalo na, idagdag mo pa yung yabang ko, ganon. Kaya pagka ako'y nagpapahambol, hindi, pahambol lang talaga to. Sabi niyo po, nagpapahambol, hindi nagpapahambol kayo. Ang ibig ko pong sabihin, pag inaamin ko po sa inyo, that as I evaluate, hindi ko makita na sa human perspective, ang isang hampas lupa at pobreng, gwapo lang. Ayan ang gusto ko sa inyo. Merong mga 3 o 5 na binibigyan niyo ako ng konsuelo. Yung iba, siguro sabi, yan na naman. Nararamdaman niyo po yung sinasabi ko? Do not underestimate what God can do sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ko pakialam kung mababa ang tinapos mo. Hindi ko po sesentruhan sa kung ano ang estado mo sa buhay. Ang usapin ng pagkakristyano ay ang pagtiyak sa kung ano ang plano ng Diyos at ang pagsandal at ang pagtitiwala at ang pangahawakan sa plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? Katulad kanina.
Ang plano ko, mga 20 minutes lang ako magsasalita. Pero mukhang ang plano ng Panginoon, mga 2.5 hour tayo dito. Ewan ko kung may makatatagal sa plano na to. Kasi hindi naman magmamadali si Teacher Tessie. Hihintay naman tayo nun. Mga kapatid, His plan is wise. Wonderful. Kaya nung nag-uusap kami, kumbaga, ini-enjoy ko na lang pero hindi ko mapaniwalaan. Yung bang ideyang may magpapakuha ng picture sa'yo? Para saan? Yung bang magsasabi sa iyo na, Pastor hindi basta miyembrong dumadalo, kundi Pastor, hindi ko po makapaniwala na nasa YouTube lang po ako nakikinig, sa online ko lang po kayo napakinggan, ngayon po in person na, at hindi ko po alam na sa personal po pala, hindi ko na itutuloy, kanya-kanyang isip na lang po yan. Kanya-kanyang isip na lang, kasi baka magmukhang mayabang. Kasi sabi nila, hindi ko po inisip na sa personal, ganyan pala kayo kaliit. Kasi kala ko, laki-laki nyo. Kala ko po, laki-laking tao nyo. Sabi ko, wala kayong mababasa o mapapakinggan na sa pangangaral ko, sa napanood nyo, sinabi kong malaking tao ako o mataas ako, kaya hindi ko kasalanan kung inisip nyo na malaki pala ako. Sino ba sa inyo nakakapanood sa akin sa online? Mukha ba talagang malaking tao ko pag nasa... Parang gusto ko, gawin natin, gano'n na lang dito lagi. Nasa screen na lang po ako, mga kapatid. Pero ang isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo, kung ang naging tingin ko sa sarili ko, magaling ako. Kung ang naging tingin ko sa sarili ko, matalino ako. Kung ang tingin ko sa sarili ko, karapat-dapat ako, hindi na ako mamamangha sa gawa ng Diyos. Praise God, sapagkat alam ko that I am completely nothing without God, without the grace of God, and I praise the Lord because I decided to follow and to do His will in my life. Magugulat ka. Diba? Depend on His plan. Kung ang plano ng Diyos sa'yo sa London, magtiwala ka, doon ka talaga. Kung ang plano ng Diyos sa'yo sa Japan, di ba? Jasmine, pwede ka ba maging guest speaker doon? Jasmine, nasama si Jasmine? Di ba, punta ka next week sa Japan? Gusto mo bang kausapin natin mga churches doon? At ikaw na magpasimula na ang Baptist, may mga pastora na. Gusto mo? Mga kapatid, ang sinasabi ko po, kahit sa usapan po ng anak sa magulang, kapag ka ang anak masunurin, mai-enjoy niya ang buhay. Discover. Depend. Ano pangatlo? Discover His plan. Depend on His plan. Ano pangatlo? Ang gagaling nyo talaga. Pwede nang walang preacher dito. Ang gagaling nyo naman eh. Do. May spoiler pala eh. Bira, hindi nyo ba natunugan na medyo gusto ko munang i-develop yung pagpaprocess sa mind natin? Diba? Na-discover mo. Okay? Ito pala plano ng Diyos. Ano gagawin mo? Dito ako magdidepende. Hindi ko na ipipilit yung gusto ko. Hindi na ako makikipagkompetensya o makikipagkompete sa kung ano plano ng Diyos. Yun na ang gagawin ko. Amen? Yung pang-apat, wag mo ilalagay ka agad, Diba? Do His plan. Kung ano plano ng Diyos, yun ang gawin mo. Bakit? In doing the plan of God, in obeying God's plan, in obeying God's will, we will never go wrong. Hindi tayo mamamali kapag ka plano ng Diyos ang sinunod natin sa buhay natin, mga kapatid. Kaya napakahalaga na ako at ikaw ay matuto dito po sa bagay na ito, mga kapatid. Ang sabi po niya, napakaganda, ang gagawin daw po ng Panginoon sa atin, bibigyan tayo ng mabuting kawakasan. Malungkot. Dahil tapos na po si Teacher Tessie. Pero masaya. Dahil nagtapos siya na nasunod ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. One way or the other,
magtatapos at matatapos tayo. Alam nyo bang kahit tumalikod kayo, mawawala pa rin tayo sa mundo eh. Diba? Magpaka-faithful ka, mamamatay ka. Tumalikod ka, mamamatay ka. Gawin mo kalooban ng Diyos, mamamatay ka. Hindi mo gawin ang kalooban ng Diyos, mamamatay ka. Mabait ka, mamamatay ka. Masungit ka, mamamatay ka. Ang ibig ko pong sabihin, dahil nakatakda sa bawat isa sa atin ang mamatay, ang isang bagay na tiyak, kung hindi ka nakatalaga sa aabutan ng Diyos sa rapture, lahat tayo mamamatay. Ang tanong lang, mga kapatid, sa anong kalagayan tayo aabutan ng kamatayan? Aabutan po tayo ng kamatayan sa kalagayang ginawa natin, ginanap natin kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, in doing the plan of God in our lives, we need to follow His direction. We need to fulfill His design. It is the design of God. Hindi lang siya matinding architect, matindi pa siyang builder, matindi pa siyang designer. Kaya titiyakin ko sa inyo, alam ng Diyos ang lahat ng materyales na kakailanganin. Alam ng Diyos kung ano ang mga dapat gamitin para si Preacher June ay maging maayos, mabunga, matagumpay. Alam ng Diyos ang magiging disenyo niya o alam ng Diyos ang disenyo niya para kay Preacher June. Alam nyo bang pati mapapangasawa ni Preacher June, dinisenyo ng Panginoon yan? Tayo, naiinip lang tayo, pero malapit na rin siguro yan. Kasi talagang matindi na panalangin ni Kuya pa eh. Yung disenyo ng Diyos, yun ang dapat masunod. Huwag kang papalag. Diba? Huwag magrereklamo. At lalong huwag kang mas magmamarunong sa Diyos. Kasi minsan, nag-pray tayo. Alam nyo ba sa prayer natin, pagka hindi niya kalooban, hindi niya sasagutin. Huwag niyong uubligahin ng Diyos na yes ang isasagot niya sa hinihingi niyo. Ang tuklasin niyo muna kung yung hinihingi niyo, kalooban niya ba talaga? Kasi ang isang Kristiyano po, magiging thankful. Pag lumalim ka sa iyong spiritual life, magiging thankful ka na hindi lahat ng hiningi mo binigay ng Diyos. Kasi marirealize mo eh, naku, yung hinihingi ko pala sa Diyos, binigay niya. Ganito pala mangyayari. Buti na lang, alam ng Diyos kung ano ang dapat niyang ibigay at kung ano ang hindi niya dapat ibigay. Amen? Planado na ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya ang Christian life, ikaw ay mag-ooperate na lang sa paggamit ng iyong desisyon sa tama. At ang tamang desisyon ay ang gawin mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Para yumaman ako, kahit linggo, ipagtatrabaho ko. Diba? Kahit yung tithes and offering ko, imbis na ibigay ko sa simbahan para mabilis ang pagtatayo ko ng mga itatayo ko. Sometimes, ganun tayo mag-isip eh. Samantalang ibang-iba, pagka-resulta to ng katapatan mo, resulta to ng pagsunod mo. Mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos nasa pagsunod. Kaya huwag tayong lilihi sa kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, mga minamahal, even yung mga experiences along the way. Diba? Tingnan nyo po, maging yung, kung pagka-inisip nyo, yung pagpunta-punta sa ibang bansa, noon ba naisip nyo magiging madali yan? Magiging magaan sa atin yan? No! Natutunan lang nating magpaka, tapat at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tingnan nyo po, mga kapatid, ang marami sa inyo, bumibisita na lang dito sa Pilipinas. Diba? Bumibisita na lang sa Pilipinas. Mga kapatid, lahat ng ating pong gagawin ay dapat maging ayon sa pagsunod natin sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kinakailangan po follow His direction, fulfill His design, and finish His definite calling and course. Kung ano yung definido na takbuing inilagay ng Diyos sa atin para masabi natin, I have fought a good fight, I have finished my course. And then last but not the least, okay? Number 1, discover His plan. Number 2, depend on His plan. Number 3, number 4,
Wow! Delight in His plan. O, total, ikaw nakaisip. Ituloy mo na kung ano yung mga... Delight in His plan. Mga tatay, mga nanay, heto yung anak nyo, sumunod. Pero yung muka. Di ba? Ang ibig ko sabihin, nakasimangot. Sige na po, gagawin ko na po. Di ba? Pangil. Ang tanong, kung ikaw magulang, matutuwa ka ba sa ganung anak? Galing ng anak ko, oh. Inuutusan ko, hindi pa alam ko ano bibilin, pumupunta na kaagad. Kasi nga masama lang, sige na po, ako na po. Tapos pagdating doon sa, ano nga ba yung utos ni nanay? Kasi nga masama sa loob mo eh. Di ba, pag inutusan ka, alamin mo muna, ano po yun, ganun dapat, sa Panginoon lalo. Amen? Masaya ang Diyos na maramdaman niya na masaya tayo sa ginagawa natin. Sino sa inyo nakabilang ng steps mula sa ibaba patungo dito sa itaas ng ating building? Ha? Oo. Huh? Ano pa naman itong chapel natin? Ang taas-taas. Pangalawang palapag. Bakit kasi dito tayo, hindi tayo humanap ng lagi na lang magganito pagsasamba tayo? Kaya ako tinatanong sa inyo, kung alam nyo bilang, kung gano'n kayo kareklamador, ang daming reklamo niyan. Di ba? Kada stair. Bakit kasi ang taas eh? Pwede naman dito sa ibaba na lang ang worship place eh. Bakit dito pa? Di ba? Kapatid, masayang-masaya ang Diyos na kahit ako, kung tutusin, may iniinda ka na eh. Di ba? Kumbaga, miyembro ka na ng samahang arthritis eh. Di ba? Arthritis? Arthritis. Yan ang tawag natin dyan. Kung tutusin, di ba? Attend ka ba? I got it. Ano I got it? May gout ako. I got it. Yung bang may mga nararamdaman ka na, pero dahil kagalakan mo na gawin ang kalooban ng Diyos, amen? Mga kapatid, ang sarap kasi na may halaga sa iyo yung pagsunod mo sa Panginoon. At habang nakikita ng Diyos na masunurin ka sa kanyang kalooban, mga kapatid, sabi ko nga, hindi ba ang napakaganda, tiyakin mo, tuklasin mo kung ano kalooban ng Diyos. And then, magtiwala ka na yung kalooban niya, yan ang okay. Kaya, ang katibayan na nagtitiwala ka, gagawin mo. At ang katibayan na talagang dahil mahalaga sa iyo ang kalooban ng Diyos, masaya ka. Na sinusunod mo ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Sabi ni Judge, sabi ni Congressman Serapio, kaya pala hindi binigay ng Diyos sa akin yung anak mo eh. Kaya pala hindi pinag-aral ng abogado eh. Kasi ang gusto pala ng Diyos sa kanya, maging preacher, maging pastor. Unbeliever, pero nagpapatotoo at na-realize na iba pa rin yung plano ng Diyos sa buhay. Alam niyo kaya ako inuulit yung kwentong yan? Kasi kung yun po ang naging dahilan ng tindi ng galit ng father ko, please, listen to this story. Nung ako po'y na-opera na pag-aaralin niya, nung ako po ay nag-refuse because of my conviction, because I believed that time that God is already calling me, so when I decided to consider the calling of God than the offer of that congressman, my father did not understand that. He hated me so much. He persecuted me a lot. Lalo niya akong pinersecute. Kasi para sa kanya, policeness eh. Sa madaling salita, dahil sa offer na yun ni congressman, nagalit ang tatay ko sa akin. Pero alam niyo po, nung sports fellowship namin, na ako nag-speak, at nandoon ang bisita, si congressman, nung maalam niya na ako yung anak ng kumpare niya. Alam niyo, pagkatapos po noon, nung matapos siyang makinig, bumalik siya, dumaan siya doon sa bahay namin, kinausap ang father ko, at sinabi niya sa father ko, kaya naman pala hindi binigay sa akin yung anak mo, ang kalooban sa kanya, ang para sa kanya talaga, yung maging tagapangaral.
Ha? Kaya lang hindi ko masabi yung compliment yung ganda nung sinabi ni Congressman kasi magmumukhang mayabang ako eh. Yung sobra, yung pagpupuri niya na yung tatay ko ngayon, kaya kung paanong ginamit si Congressman para magalit ang tatay ko sa akin, ginamit din si Congressman para maging proud ang tatay ko sa akin. Kasi si Congressman yun. Di ba? Alam nyo naman dito sa mundo, pag kami mga nakaposisyon, kaya nga kahit na hindi na kayo magkikita pagkatapos, pagka kayo kinakasal, minsan ang gusto nyo, congressman ang ninong ko, congressman, mayor ang ano ko. Pero ang totoo nun, yung iba, proxy lang naman yung pinadala, tapos yung mga umattend, hindi pa natatapos, umuwi na, and then pagkatapos ng kasal, hindi na kayo nagkita uli. Pero yung bang prestige ng ninong ko, congressman, ninong ko, di ba? Mga kapatid, naging ninong ko ang mga yan na sa sobrang pagtingin sa tatay ko, tinapos po niyan yung mismong ceremony, yung kasal. Yung respeto, mga kapatid. And again, sabi ko po sa inyo, yung father ko, kaya siya nagalit sa akin, napahiya siya kay congressman na nung inoperan po, hindi ko tinanggap. But listen, nung si congressman ang nagsabi sa kanya, ng anak mo pala talaga, hindi pang abogado, ang anak mo pala talaga, hindi pang kung saan-saan trabaho, ang anak mo talaga, pang pangangaral ng salita ng Diyos. Nung si congressman mismo nagsabi niyan, alam mo ba, nung nakikinig ako sa anak mo, yun ang nakita ko eh. Naging proud ang tatay ko. Hindi ko nga iniimbitahan yan eh. Umattend ng Bible study ko. Hindi naman right away sa church kaagad siya umattend eh. Sa home Bible study ko, kila Preacher Vic. Hindi siya invited. Hindi siyempre nagulat ako. Hindi ko naman alam na nag-uusap sila ng congressman. Hindi ko naman alam na pinuntahan siya ni congressman after nung, kaya nung magpa-Bible study, biglang dumating ang tatay ko, Lord, tumag dito. Baka dito gumawa ng eksena tatay ko. Baka dito ako pagalitan. Mga kapatid, yun ang tumakbo sa utak ko eh. Kasi persecutor ko siya eh. Galit na galit siya sa akin dahil hindi nasunod yung gusto niya eh. Pero mga kapatid, talaga palang kaya umattend dahil sa kwento ni congressman. Gusto niyang pakinggan kung totoo ba yung sinasabi ni congressman. Kasi baka kala niya, nilagyan ko lang si congressman. Mga kapatid, after my Bible study, heto na, Freddy, halika. Ako po, Lord, nandito pa yung ibang attender, wag dito. Nak, medyo bagalan mo ng konti pagsasalita mo. Yun naman pala ang concern niya. Alam niyo kung nakailang attend siya? 3 beses. At nung nalaman ni Aida na umaattend na sa Bible study, tinanong niya, Tay, alam mo na kung saan pupunta kaluluwa pa? O syempre, alam natin yan. Pero hindi niya alam. Kaya tinanong niya, Freddy, pagka ba tinanong kung saan pupunta ang kaluluwa mo pagka ikaw ay namatay, ano ba sagot doon? Mga kapatid, it means to say that my Father is already open for me to share the gospel to Him. And praise God, because I decided to do the will of God, to follow the will of God in my life, mga kapatid, at in-enjoy ko po na gawin ang kalooban ng Diyos, ang blessing, na save ang Father ko. At ako po ang nakapag-share ng gospel sa kanya. Alam niyo na yung story. After his salvation, na-confine po siya sa Veterans Hospital. Mga almost 6 months po yan. At ang poison na inilalagay ng mga unbeliever at reliyosong tao, kaya ka nagkasakit pare, tinalikuran mo kasi religion mo. Kaya pagdating ko doon, yun ang sabi ng tatay ko. Totoo ba anak, na kaya ako nagkasakit ng ganito dahil tinalikuran ko religion ko? Ganun ba tay? Puntahan ko lang mga pasyente rito. Bakit anak? Tatanungin ko, tumalikod ka ba sa religion? Tumalikod ka ba sa religion? Tumalikod ba? Tay, mga hindi tumalikod sa religion yan. Pero may sakit. Kaya kasinungalingan pong kaya kayo nagkasakit, tumalikod kayo sa religion. Sabi niya, oo nga, ano? Yung oo nga niya, parang amen na rin sa akin yun. Kapatid, after ilang buwan, nagulat kami, nagpa-uwi siya. Nagpalabas siya. Ayaw pumayag ng hospital dahil hindi pwede. Pero alam niyo po, pinapirma pa kami ng waiver na talagang kami ang nagkaisang, kasi yun ang gusto niya eh. Alam niyo kung bakit? Gusto lang pala niyang magpabautismo, mga kapatid. And imagine, ako nagbaptize sa tatay ko. Sinunod ko kung anong plano ng Diyos. Nanindigan ako sa plano ng Diyos. Pinanghawakan ko po ang plano ng Diyos. At tingnan niyo po ang ginawa ng Panginoon.
Minsan, kaya hindi mo na-enjoy ang blessing patungkol sa napakagandang plano ng Diyos sa buhay mo. Kasi sumusuway po tayo eh. Pinipilit natin ang sarili nating kagustuhan. Nagpabaptize lang. Tapos binalik na po namin sa hospital. Nung binalik namin sa hospital, ilang panahon lang, namatay po ang father ko. At ang comfort namin, hindi lang siya na-save. Ang comfort namin mga kapatid, siya po ay nagpabautismo. Sumunod sa kalooban ng Diyos at namatay po siya. Namasaya siya ng anak niya ay ginagamit para mangaral ng salita ng Diyos. Naku, love na love po niyan si Marisa. Alam niyo po ba yung picture ni Marisa? Nilalagay pa sa unan po niya yan, mga kapatid. Muntik pa nga ako nagselos eh. Ganun niya kamahal si Ma'am Maris niyo. Hinahatid po niya. Ha? Papasok po yan sa PUP dito. Ha? Hinahatid po ng tatay ko yan. Kahit hindi niya alam kung paano siya makakauwi pagkatapos. Kasi hindi pamilyar na lugar sa amin ang PUP dati. Dahil sabi ko nga, makapunta lang po kami ng monumento. Ang pakiramdam na namin, para kaming nagpunta ng Amerika. Ganun katindi, sa sobrang baba ng tingin po namin sa aming mga sarili. So, we must delight in His plan. Amen? Delight in His peace. Ang sabi niya, thoughts of peace and not of evil. Delight in His purpose, mga kapatid. And delight in His provision. Amen? Mga kapatid, discover His plan. Depend on His plan. Do His plan. And delight in His plan. Sasabihin ko po sa inyo muli ngayong hapong ito. Sa buhay natin, His plan. Not ours. Sapagkat mas mainam, mabuti at tiyak ang plano ng Diyos sa ating buhay. Tumayo po tayong lahat.